Kahit walang pera, hanap ng pera yan. Para makapagpa-maintain lang. So, unang-una yung ginapan ko talaga yung benefit nito. Now, pag nag-sell tayo, dapat alam na alam natin yung benefit ng product. Kung mari nga, yung pinaka-the best na benefit yung bigay natin. Kasi kahit na mahal yan masyado, bibilin at bibilin yan, sir. At saka na-observe namin sa field, kahit na yung mga magsasaka na walang kaalam-alam sa pag-network, pag nagsabi ka ng network, para kaagad yan. Kasi parang napanayan yung mga tao doon sa amin sa networking. Scam na dati. Parang scammer talagang kung basta nagkakonta yung mga, yung tinatawag nilang, yung pyramiding, mga magsasaka yan, ha? So dito, parang nakatago yung networking. So sila lang mismo ang nag-invite ng mga kasama nila, maganda yung kwan, yung nag-aampiran mo. So dito tayo sa benefit. So ang unang benefit, unang-una sa fertilizer. Ito yung grabe, yung mga farmer natin. Ito pa lang, grabing gastusin na talaga. Mahal. Na yung fertilizer, yung nitrogen, isang sangkap ng ating fertilizer. Bago makain yung nitrogen talaga, bago makain yung halaman yan, ng mga pananim, dapat i-convert yan. Maraming conversion. Pag tama ng, pag nagkuhan yung kidlat doon, mag-convert yan into nitrite. Kumakain ka ng tanim. Yung pag-ulan, mayroong nitrogen din yan. So nitrate saka nitrite. Then kung chemical, ito yung tinatawag nating ammonia. So yung ammonium sulfate, ammonium nitrate, ammonium phosphate. Now, naka-observe kayo na ang bawat abono natin mayroong silopin. Pero? Silopin. Sa loob. Pag seminar namin sa PhilGap, spearheaded ng Region 12 Department of Agriculture, pag na-open natin yung abono, mayroong chemical reaction. Makakarbonize yung abono mo. Ma-turn siya into ammonium carbonate. Yung inyong abono, yung nitrogen niya nililipat yan sa hangin. So kapag open field na gin-broadcast yan ni farmer, hindi tatagal yan. 2 to 4 days lang yan sa lupa. Merong bilog-bilog yan, yung mga residues niyan, wala na yung nitrogen, residue na lang. Now, pag 15 days, magtakas si farmer, yung kanilang palay, mais at saka ibang mga crops, namumula na, maputla na. Ayun. Yun. Pero yung gumamit ng Granules Plus, nagkatawag sa amin, sir, mag-abono pa kami nito. Mga ilang araw na yung kanyo, yung ilang days na yung mga palay ninyo. Sabi niya 30 days na, sir, pero green na green pa rin. Healthy pa rin. Pero yung hindi ginamitan ng Granules Plus, as in. So, si farmer, nagtapo ng 3 sako ng abono, halos isa lang po ang nakain yan. Sir. Yung ibang abono na naglipat sa akin yung nitrogen, as in, lason po yun. Yung tinatawag natin na nitrogen oxide. So, 300 times more powerful than carbon dioxide yung lumipad na abono ni farmer. Ito yung grabe mag-pollute ng ating kalawakan. Gamit na yung tinatawag na tayong greenhouse effect. So, iba-iba yung klima natin ngayon. So, pag uminit, napakainit na panahon. Now, so, ina-advise po natin, yung isang sako ni farmer, yung 50 kilos na abono, hahaluan po natin ng 2 sachet ng Granules Plus ito po, yung speed. Halimbawa bukas sila mag-abono, ngayon pa lang ihalo na. Okay. Then, ibalik sa sako para ikikilit yun ang abono. So, pag sako ni farmer, walang masasayang. 90 to 100% andun sa lupa yung nitrogen ni farmer. So, ito po yung unang benefit ng paggamit natin ng Granules Plus. So,
anong pipiliin natin? Gagamit tayo ng dalawang sachet o palilipa rin natin yung dalawang sako na abono ni farmer? So, anong mas magasto, ma'am? Paggamit na lang po ng JHP. Lalo na pag member, napakamura. Kasi nagbabawas kami ng abono, di ba? 5 yung tinatapon ni farmer. Halos po, 2-3 sako na lang kung pinatatapon namin. Mas healthy pa yung pananim ni farmer. Kasi nagtapon siya ng 5 sako na abono na pinalipad niya lang. Then, susunod po yung sa kalupaan, soil. Anong benefit ng ating granulous pati soil? Ito po yung malaking tulong po para sa mga farmer natin sa kanilang kalupaan. Kasi po, pag acidic yung lupa ni farmer, acidic, 70% po ng itinatapon na abono hindi po makakain ni tanim. Tanim. Pag acidic yung lupa. So, ang gina-advise natin sa nag-harvest si Farmer 31, palay man yan, mais, o di kaya ibang crop. Pizza uno, papaspray tayo ng 2 sachet sa 1 hectare. So, 2 sachet, itunaw nila sa 10 baso ng tubig, o di kaya 8 baso lang. So, ibig sabihin, 8 sprayer na yon. So, equally na ma-spray ni farmer sa kanyang lupa. Ang unang gagawin ng ating granulous plus sa lupa, ma'am, i-detox niya yung chemical residue na andun sa lupa. Kaya nagbabalikan yung mga beneficial insects, yung microbial activity na gaganda. Kaya nadidetox yung lupa. So magtaka si farmer, sir, nagabalik yung mga yung earthworm, kadami. Yung gagamba, sir, grabe kadami. Dahil safe na po yung kanilang environment. Hindi na acidic. Ang sagot po, itong granulous plus po natin. So, napatay palakpak sa granulous plus grabe. So, ito yung grabe na nagagawa ng granulous sa ating kalupaan. Sunod, nag-spray tayo ng pizza dos. Ipaararo po natin o di kaya'y parastilyo o di kaya'y papao. So, para sa land preparation. Then, 6 to 10 days, tutubo na po yung damo ni farmer. Yung kinamumuhian niyang damo. Pero dito sa atin, ma'am, ika-10th day na nagtubo na yung mga damo, papaspray pa tayo dito ng granulous plus. Ito isang sachet. Paspray natin yun sa mga damo. So, sir, paano yun? Ma-address po yung problema namin sa damo. Mamamatay po ba yung damo? Hindi po, tataba po. Patatabain po natin, ma'am, ng ating granulous plus yung damo. Then, patuloyin po natin hanggang 18 days. Huwag po natin pasobra ng 25 days to 30 days kasi meron na yung butil yung mga damo. Yun naman ang problemahin ulit ni farmer. Kasi dito sa 18 days ng pagtubo ng damo, wala pa yung bunga. So dito natin ipaararo ulit o iparastelyo o di kaya ipapao. Cultivator yung iba. Ma'am, sir, pag napulot yung green na mga damo dito, yun ang pinaka-the best na abono ni farmer ko. Kompleto. Lahat ng mga nutrient andun, macro at micronutrient. Tayo, sanay tayong kumain ngayon ng mga labeled na mga ng chemical na mga pagkain. As in, hindi niyo po ba alam, sir, every 2 days si farmer nag-spray ng pesticide at saka fungicide, di nakakain. So halos po kinakain natin yung mga puno ng lasa. Pero sa ating granulous plus, meron na po kami mga testimonies, napakaraming testimonies na yung mga palay hindi na nag-spray ng pesticide. Tuwang-tuwa yung mga farmer natin, sir, kasi kahit sila, kinakainan nila yung kanilang mga produkto. Karamihan ng mga farmer, pag tinanong nyo yan, sir, kumusta? Nagaluto pa kayo ng bigas ninyo sa ginaharvest ninyo? No, sir, binibenta namin yan. Kasi alam namin kung anong ina-apply namin yan ng mga chemicals. Doon, ma'am, makikita nyo sa Mindanao, cauliflower. Every 2 days spray.
pag-harvestin yan bukas, ngayong hapon, masain talaga niya, paliguan talaga yan ng spray. Kaya napakadelikado mo yung mga panahon ng mga gulay natin yan, sir. So dito, as in, hindi masyado nagpapaspray na ang mga farmer natin na mga pesticide. So dito, 18 days para ready na para sa planting, sa land preparation. Then, sa ating mga farmer, kung gusto niyo magpa-member, ituturo ko namin yung paano na yan talaga i-apply yung mga sa pag-aapuno. Now, ito yung benefits sa soil natin. Unang-una, i-detox niya yung lupa sa mga chemical residue. Then sunod, mabilis na magsisutubo yung mga damo. Dito sir, ma-address yung problema ni farmer ng mga damo. Ang tinatawag natin yan, weed management. Ano ulit mangyayari dyan sa 18 days sa damo? Kung natin magparastilyo ulit natin. Pag narastilyo yan, mabulok man yan. Saka hindi na sila magproblema ulit ng mga magsitubo ng mga damo kasi wala pang butil. Hotel. So na-address yung problema nila na grabing damo ma'am sa palayan na isang sa land preparation natin. Incorporate natin yung Granules Plus natin. So sa land preparation pa lang, 2 sachet at saka isang sachet, Isang 3 sachet. sachet agad. So yung ating mga ano yun, yung bagong member pa lang, kapag benta na agad sila. Now sunod, sa leaf. Anong benefit na Granules Plus sa dahon? So, tinatanong natin yung mga farmer, nag-foliar. Karamihan ng mga farmer na